Ang kagalakan na muli tayo magkapiling sa presensya ng ating Diyos tulad ng kanyang pangako. Hindi hadlang ang distansya sa bawat isa na tayo po ay makapagpuri sa Diyos, makapaghandog ng parangal sa Kanya sa umagang ito. At narito tayo para muli gampanan at gawin. Patuloy nating gawin ang ating pagpapalakasan sapagkat ito lamang ang ating magagawa. So sa bawat sulok ng buong mundo, ang mga tao sa ating kapaligiran, sa kabuuan at sa pangkalahatan, nagugulumihanan sila sa iba't ibang nangyayari at sa kaganapan ng kabuuang kaguluhan ng kaisipan, pamumuhay, apektado ang lahat sa buong mundo. At narito tayo para makinig. Ano ang nais ng Diyos sa umagang ito ay parating sa atin? Narito po, bubuksan po natin ang banal na kasulatan sapagkat dito po tayo makakatanggap sa Diyos ng kanyang kapahayagan kung ano ang ninanais ng Diyos na dapat nating mabalaman sa umagang ito. At narito po mga kapatid, buksan po natin ang aklat ni Isaiah, Ezekiel, Aklat ni Ezekiel, sisimulan po natin sa chapter 14, beginning with verse 12. Narito po ang sinasabi. Son of man, if a country sins against me by being unfaithful, sabi dito ng ating Panginoon, when a land or a country sins against me by persistent unfaithfulness, I will stretch out my hand against it. I will cut off its supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it. 14. Even if these three men, Noah, Daniel, Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord. Let's pray. Father God, we heard loud and clear your very word that will give life, that will strengthen us, that will enhance our faith on you alone. And I thank you for today, O God, that your word is still powerful, that it can change the way we think, the way we live, the way we speak. Only your word, only your power can change, can encourage us, O God. That's why today, O God, we come humbly before your throne. We do acknowledge, and I do acknowledge, O Lord, that only your word can strengthen us. The distance of each one of us is not a hindrance for us to be able to hear your word loud and clear, O God. Speak to us, O Lord, today. Let the power of your Holy Spirit manifest in the lives of each one of us who open our hearts, our mind, our whole being for you to touch us, that we will be able, O Lord, to do exactly what you want for us today. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Babasahin ko po ulit. Sa Tagalog po, sa ngayon ay maging malinaw. Tanda po natin mga kapatid, sa ngayon, ang tao na apektado sa buong mundo ay umaabot na po sa 5 milyon. 846. Ang nakaka-recover pa lamang, 1,936,947. Ang namamatay ay 330 to 425,000. Sa ating bansa, 13,434 ang apektado o kaya confirmed. Ang naka-recovered sa atin, 3,000. Ang namatay, 846. Ano ang nais ng Diyos? 3 katanungan ang nais kong ibahagi at nais ng Diyos na ating unawain. Ilapit natin sa Diyos at alamin natin itong kanyang narinig, itong ating narinig na ito sa umagang ito. 3 katanungan. Could it be, itong haka-haka, could it be a global reset? Ito ba ay totoo? Pangalawa, ito nga ba talaga ang sinasabi nila
na depopulate the world? At ang pangatlo, ito ba o Diyos na nagsasabi sila para mabalanse ang ekonomiya ng bumunso? Itong mga katanungan na ito, mananatili sa puso ng bawat isa sa atin. But go back to the scripture and look for it and ask God for His wisdom. At narito tayo para makita natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa panahon ni Ezekiel at sa panahon natin ngayon. Same word ang nais na ipaabot ng Diyos sa atin. Sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, kapag ang isang bayan ay hindi naging tapat sa akin, bibigyan natin ng pamagat, persistent unfaithfulness. Ang pamagat ng ating maririnig sa umagang ito, persistent unfaithfulness. Kasama ang ating bansa. Marami, halos buong mundo, kasama ito at kasama dito. The unfaithfulness of people around the world ay ipinahayag na ng Diyos matagal ng panahon. At ito pa rin ang nangyayari sa kasalukuyan. The unfaithfulness of the people. Kasama tayo mga kapatid sa pananampalataya. We are unfaithful to God. We are disobedient to God. And this warning is to warn us, for us to change. Para mabago ang ating pananaw, ang ating pag-iisip, ang ating pamumuhay. Kaya tayo binibigyan ng Diyos ngayon, mga kapatid ko, sa pananampalataya na nasa inyong tahanan. Narito po ang sinasabi, parurusahan ko sila at babawasan ang kanilang pagkain. Padadalhan ko sila ng tagutom hanggang sa mamatay ang mga tao, pati ang hayop. Ang Diyos ang nagsabi nito sa panahon ni Ezekiel. At ito pa rin ang sinasabi ng Diyos sa panahon natin ngayon. Tulad ng ating naririnig at nababalitaan sa ating bansa mismo, marami nang namamatay. At sa buong mundo, ito rin na nangyayari. Bakit? Tandaan po natin, 4 na ulit na sinabi ito ng ating Panginoon. Tutuloy ko pagbabasa para ating malaman ang kabuuan sinasabi dito ng ating Diyos. Sa gayon, malalaman natin kung ano ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, verse 14. Narito pa ang sinasabi sa verse 14. Even if these 3 men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves. Sila lang pala ang maliligtas by their righteousness, says the Lord. Verse 15. If I cause wild beasts to pass through the land, and they empty it, and make it so desolate, that no man may pass through because of the beasts. 16. Even though these 3 men were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither their sons nor daughter. Only they would be delivered, and the land would be desolate. Pangalawang sinabi ng ating Diyos kay Ezekiel, tanging sila na mga matuwid sa harapan ng Diyos ang maliligtas. Verse 17. Or, if I bring a sword on the land, and say, sword, go through the land, and I cut off man and beast from it. 18. Even though these 3 men, sila na naman 3, were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither son nor daughter, but only themselves would be delivered. Ito yung pangatlo. Sila lamang 3. Ngunit may karugtong. Pang-4. Narito pa. Verse 19. If I send an epidemic
Now it's no longer epidemic. It's already a pandemic. On that country, which country? Our country, the whole world, the whole country of the world. And in my anger, take many lives, killing people and animals. Verse 20, even if Noah, Daniel, Job lives there, as surely as I, the sovereign Lord, am the living God, they would not be able to save even their own children. I will read it again. Para sa mga tatay, mga nanay, at sa ating lahat ng mga nakikinig, pakinggan natin mabuti ang verse 20. Kung si Noah, Daniel at si Job, sabi nila, ay naroon, sila lamang ang maliligtas. Pero ang kanilang mga anak, hindi sila maliligtas. This is what the Lord said. That is why I'm calling the parents. Mga tatay, tayo na mga tatay. Ngayon pa lamang atin ang pagsabihan at ituro sa ating mga anak. Ang alin? Ang totoo na pagsunod sa Diyos. Ang tinatawag na tama na pagsunod, hindi sa gusto lamang natin na sumunod. Kung tayo ay merong nakakakita at meron tayong mga nakakasama, hindi po, kahit walang nakakakita, kung tayo lamang mag-isa, tayo lamang ang nasa trabaho, tayo lamang nasa loob ng tahanan, ang pagsunod pa rin ang nararapat nating patuloy na gagawin. At ito'y napakalinaw, 4 na ulit. Sabi dito ng Diyos kay Ezekiel at sa atin din naman, ang napakalinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus, ang mga tao sa kasalukuyan ay tumalikod na sa ating Diyos na buhay. Kaya nga, sino ba ang tinatawag na matuwid sa lumang tipan na sinasabi dito kahit naroon? Si Job, si Daniel, at si Noah. Sila lang 3 ang maliligtas. Yung mga anak nila, hindi rin makakasama. Ang magsasabi ang Diyos. Kung sa panahong yon, pero sa panahong natin, kung silang 3, tinawag ng Diyos na sila mga matuwid. Sa panahon ng bagong tipan, sino ba ang tinatawag na mga matuwid? Sila na mayroong Kristo, tumanggap kay Kristo, nanalig kay Kristo, naging tagapagligtas si Kristo, sila ang mga tao na sinasabi na mga taong matuwid. May maayos na relasyon, sumusunod sa Diyos. Sila ang mga taong matuwid sa harapan ng ating Diyos. Lilinawin ko pa na mabuti sa bawat isa. Verse 15, sinabing una ng ating Panginoon, verse 13, na sila lamang 3, or only they, verse 15, dahil sa kanilang matuwid na pamumuhay, silang 3. Okay? Verse 16, sa Tagalog, isinusumpa kong wala akong ititira isa man sa kanila. Magkataon mang naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Ngunit hindi nila maililigtas isa man sa kanilang mga anak. 17, gayon din ang mangyayari kapag nagpadala ako ng tabak laban sa lupang ito para lipulin ang mga tao at mga hayop. Verse 18, ito yung pangatlo. Sila lamang, okay? Sila lamang ang maliligtas, silang 3, si Daniel, si Job, at si Noe. Tapos, ang maliligtas, wala silang maisasama isa man sa kanilang mga anak. Ako ang buhay na Diyos ang nagsasabi nito. At yung pang-apat, sabi dito, kapag ang isang bansa, tulad ng ating bansa, pinadalang ko ng salot, hindi na epidemic, pandemic na dahil buong mundo. Umikot na si corona, yung virus. Kaya naging salot na, pangbuong pandaigdigan na. Sabi ng ating Diyos, pag pinadalang ko ng salot,
coronavirus at ibinuhos ko roon ang aking matinding galit. Look at this one. Because of the wrath of God, because of this persistent unfaithfulness, patuloy na pagsuway ng mga tao, kaya nakakaranas ng kalintulad ng nararanasan natin. Sa verse 20, kung naroon man si Nanue, si Daniel at si Job, akong si Yahweh ang magpapatotoo, hindi nila maililigtas ang kanilang mga anak, kundi ang kanilang sarili lamang. 4 na ulit. The rule of scriptural interpretation, merong sinasabi doon, the rule of the repetition. That means that we need to pay attention when we read a repetition of the word or sentence of each word. Ito 4 na ulit, paulit-ulit na sinabi ng Diyos bilang babala. Kaya para sa atin ng mga tatay, bigyan natin na masusing pagsusuri. Una ang ating sarili. Did we teach our children as the scripture said? Nagagawa ba natin bilang mga magulang ang tungkuling iniatang ng Diyos sa balikat ng bawat isa sa atin? Nagagawa ba natin ng mga leader ang tungkuling iniatang ng Diyos sa ating balikat? Na dapat nating maituro unang-una sa ating pamilya bago yung ibang tao? Sa ating pamilya na ating ba natin silang naidudulog sa Diyos, ipinapanalangin at naisasama sa presensya ng Diyos upang paglapit o pagpasok ng isang tao sa bawat tahanan na mayroong Kristo na nananahan sa tahanan iyon, paglapit ng kahit na sinong tagalabas, makikita nila, mararanasan nila ng tahanan na pinasok nila ay tahanan ng mga anak ng Diyos. Amoy Diyos sa loob ng tahanan. Nakikita sa ibabaw ng table ang Biblia, binabasa ang palabas sa telebisyon, palabas nagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Hindi kung ano-anong palabas ang pinapanood. Lord, Ituro natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, kung ano ang dapat nilang ayusin, dapat nilang panoorin, dapat nilang mapakinggan. 4 na ulit na ibig sabihin, ulitin mo ito, Ezekiel, ulitin mo ito, mga pastor, mga tatay. Babalan ito. It's no longer hindi lang common na sakit. It's already a pandemic. Pang buong mundo na ito, dumami na, maraming apektado at maraming mamamatay. Ibabalik sa atin bilang tinawag, iniligtas ni Kristo, ang tungkuling iniatang sa ating balikat. Iluhod natin sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Narito pa sa aklat pa rin ni Ezekiel, kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Ako'y naghahanap ng taong tatayo para sabihin sa Diyos na huwag mong ituloy itong pandemic na nangyari. Ang salot na dumating sa aming bansa, naghahanap ng Diyos. Nasaan kayo sa araw na tayo nananalangin? Saan? Anong pinagkakabalahan? Naroon dapat ang bawat isa sa atin. Tumatayo tayo, sinasaway, sinasabi, nakikiusap tayo sa Diyos. Lord, be merciful to our land. Deliver our land. Forgive our forefathers who fail to obey your word. Did we say that to God? Nasabi ba natin sa Diyos yun? Pinakinggan ba natin siya? Ginawa ba natin ang nais ng Diyos? Huwag natin bigyan, ipagwalang bahala ang nangyayari sa kapaligiran. Tayo na mga nakakilala, iniligtas ni Kristo, ang merong mabibigat na tungkulin. Haharap tayo sa Diyos. Tatanungin tayo ng Diyos, did you inform? Did you teach the people? Panahon ito ng pagbabalik loob sa Diyos.
Bakit tayo nasa ating mga tahanan? Para matutunan natin na harapin ang Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Dulog natin. Ang ating mga kababayan, marami nang namamatay. Maging itong bansa na kinalalagyan natin. Dulog natin sa Diyos. At napakalinaw po ang sinasabi ito ng Diyos. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mensaheng ito ng Diyos. Babalik pa rin sa tatay, sa nanay, sa atin na mga nagtuturo sa loob ng iglesia. Anong sabi ng ating Diyos? Narito po, babasahin ko ulit sa aklat ng proverb na paborito ng mga nanay. Dapat mga nanay, sapagkat ito'y nakaatang sa mga tatay at sa mga nanay. Ito ay sinabi sa aklat ng proverb. Ang sabi dito, train up a child in the way he or she should go, that when he is already old, he or she will not depart from it. So sa tatay, sa nanay pala yan, iniatang ng Diyos ang tungkulin upang turuan ng ating mga anak. Na ano ang ituturo natin? Punta kayo doon sa Deuteronomy. Detalyado sinabi ng ating Panginoon kay Moses at sa atin din naman. Maturuan mo ang inyong mga anak na sumunod sa Diyos. Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. At isulat mo. Dahil may tendency ang ating mga anak, dahil sa dami na ng ating pinagkakabalan. Mga nanay, makinig po kayo. At mga tatay, ito bang sinabi nito ni Haring Solomon? Ito ba ay ating ipinapraktis sa loob ng tahanan? O tinuturuan natin sila paano gumamit ng cellphone? No, I'm calling your attention, mothers. Ano pang tinuturo? Sabi dito, train up your child the way that they should go. Sa daang dapat nilang tahakin. Huwag ninyong turuan kung paano gumamit ng cellphone. Ang itinuturo kung paano gagamit. Kapag umiiyak, bibigyan. Ginagawa na natin na candy. No, it should not be. Huwag nating gawin para tumigil ng iyak, ibibigay ang cellphone. It's wrong. Ngayon ko nasasabihin sa inyo, mali. Pag sinabi ng Diyos na mali, mali. We cannot change the white to red. We cannot change the red into white. Pag sinabi ng Diyos na mali, mali. Hindi natin pwedeng baguhin yon. So ituro natin ng totoo. Huwag natin turuan ang ating mga anak na sa bandang huli tayo rin na magsisi. Mga tatay, mga nanay, napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoon. Sila lamang na mga matuwid ang maliligtas. Amen. Nangangahulugan sa ating pananatili sa pagsunod sa Diyos. Iyon na magiging dahilan ng ating kaligtasan. Kung merong sinasabi ang Diyos sa atin, gawin natin. Huwag tayong tumutok sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Higit natin tutukan kung ano talaga ang mahalaga. Naalala natin si Martha at si Mary. Si Martha masyadong abala sa mga bagay na hindi naman kailangan gawin. Si Mary, siya ay abala sa pakikinig sa Panginoon. Tayo ba, meron ba tayong oras para makinig sa Kanya? Nasaan tayo? Kapag ang Diyos merong gusto sabihin sa atin. Oras. Bawat sandali ng ating pamumuhay, ang Diyos ay nagnanais na tayo ay kausapin. Ngunit kung hindi natin bibigyan pansin ang bawat panawagan ng ating Diyos, hindi natin siya maririnig kahit kinakalabit ka na ng Diyos dahil masyado ng abala. Tayo marami na ngayong pinagkakabalahan, lalong-lalo na itong mga gadgets. Kaya yung mga gadgets na yun, akala natin nakakatulong. Yes, halos 1% lang nakakatulong ang cellphone. Pero mas malaki ang epekto ng cellphone sa mga mananampalataya na sa halip nagbabasa ng Biblia, iba na ang binabasa.
Be honest to yourself. And we should be honest to God. Napakalinaw po ang sinasabi ng ating Panginoon na tayo na mga magulang ang nararapat na magpaalala sa ating mga anak. So kung ang mga magulang hindi na natin magawa na paalalahanan ang ating mga anak, sino magtuturo sa kanila? Ito pa, bilang karagdagan sa mga magulang, sapagkat ito ay nakatuon sa mga magulang. Tandaan natin, ang tinatawag ng Diyos na persistent and faithfulness. Akala natin relax tayo, nakarelax lang tayo. Pero yung pala, meron na tayo nagagawa na lumalayo, napapalayo. So nagiging persistent na, tuloy-tuloy na. Akala natin okay lang. Nabibigyan natin, paminsan-minsan na lang natin nabubuklat ang Biblia. Paminsan-minsan na lang tayo nakanalangin sa Panginoon. Hindi dapat. Sabi ni Pablo, pray unceasingly. Pray all the time. Ibig sabihin, non-stop praying ang dapat. Ito para sa mga magulang. 1 Timothy chapter 3 verse 1, mga tatay. It is a true saying that if someone wants to be an overseer, bishop, elders, or leader, okay? He desire an honorable responsibility. Did we acknowledge this kind of responsibility? Mga tatay, you are called by God as leaders. But there is a responsibility given to us. To what? To lead our family. To train our children. To bring them before the Lord. Teaching them about His words. Those are some of the responsibility God's given to us as father, as parents. Ito pa ang next verse. Verse 4. Mga tatay, he must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. Titiyakin mo, tatay, nanay, ng iyong ating mga anak ay sumusunod. Obedience is a must. So, sino magtuturo? Ang tatay. Ang tatay dapat bigyan ng diin sa mga anak na dapat na maging masunurin sila. Bakit? If they are obedient to their parents, they will stay. The promise is long life for them. Buhay na mahaba at pagpapala habang sila ay nabubuhay. But when they disobey the Lord or when they disobey their parents, it will shorten the lifespan on earth. At iyon ang sinabi ng Diyos, mga kapatid ko kay Kristo. Verse 5, if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Kung ang ating mismong pamilya ay hindi natin magawa na pamahalaan, paano natin pamamahalaan ang ating kapatid sa pananampalataya na tinuturuan? How could we teach them? How could we give them the Word of God? Pakakainin natin sila, pero we fail na pakainin natin yung nasa tabi natin, yung kasama natin araw-araw. Tandaan natin mga kapatid, the distance is not an excuse for us to feed our children about God's Word. That is not an excuse. No one should use an excuse the distance that we are here in our families in the Philippines. That is not an excuse. Dahil kung gugustuhin, magagawa natin. Lalo na ngayon na marami ng dito natin magagamit. Ang media para makausap natin sila. Araw-araw pwede natin silang kausapin. Bakit? Sapagkat yun ang mahalaga. Dapat ang pinakamahalaga sa atin, una ang Diyos, at ang susunod sa Kanya, ang ating family. Sapagkat yun ang nararapat. So bilang mga mananampalataya na iniligtas ni Kristo, marapat na sundin natin
kung anong sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, tandaan po natin mabuti na tayo, tinawag ni Kristo, hindi lamang tayo para mailigtas. Kung hindi higit sa lahat, merong ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Sino? Pamilya natin. Yung pamilya natin, the first ministry that we have, ang ating family. Ako bilang inyong pastor, mas malaki ang pamilya ko, kaya pag hindi ko kayo nakikita, alam nyo na kung anong inisip ni pastor. Amen. Nanawa, hindi ko man kayo nakikita tulad ng sulat ni Pablo. Sabi ni Pablo, gustong gusto ko kayo napuntahan. Ngunit, ang kaaway ay pilit din na umahadlang. Ngunit, ganun pa man, hindi pa rin dahilan na hindi ko pa rin kayo maabot sa pamamagitan ng kahalintulad ngayon. Kaya't mga kapatid kay Kristo, manatili nawa tayo sa biyaya ng ating Diyos na bawat ginagawa natin. Itong ating mga ginagawa, ito ay pagtuturo ng Diyos upang tayo rin naman na tumatanggap ng mga ganitong pagpapala ay ibahagi natin doon sa iba. Lalong-lalo na doon sa mga nanghihina. Naalala kaya natin ang ating mga kapatid na hindi natin nakakasama sa kalintulad ngayon? Inaalala kaya natin sila? Sa akin? Gamot ko daw po, Pastor. Ha? Gamot? Ibigay sa inyo. Okay. Pakikuha mo. Amen. Hallelujah. Ayan naman. Sugar, kunin mo. ID, Pastor, ID. ID ko. Sandali lang. May dumating na delivery. Pasensya na kayo. Dumating yung delivery ng aking gamot. Nandiyan ha. Glory to God. But that's not a hindrance for me. Okay? So, mga kapatid, uulitin ko lang basahin ulit kung gaano itutuloy-tuloy kong basahin. Sapagkat ito'y napakahalaga na mensahe na nais ng Diyos na ipaabot sa bawat isa sa atin. Sapagkat dito sinasabi na kahit naroon, kung ihahalin tulad natin si Job, si Noah at si Daniel, sila yung mga tinawag. Katulad ni Noah. Noah has been called because he is a righteous person. He walked with God. Iyan ang pagkakatawag kay Noah. So that is the qualification of a person na sabi nga ng Diyos, considered by God as a righteous person. Noah walked with God. Ibig sabihin, kapag tayo lumalakad na ayon sa katwiran, sumusunod tayo sa Diyos, then also we can. Pero the question is, hindi magiging dahilan at hindi magiging batayan ang pagiging matuwid ko sa harapan ng Diyos dahil mayroong akong Kristo na kasama ko ang aking pamilya na maliligtas. Bawat isa, it's not about the wholesome. Okay, the wholesome, ibig sabihin na salvation. But we need to teach them. We need to teach them about this salvation that we have. Na dapat sila rin ang ating mga anak. And we have to lead them. We need to do it by ourselves. Kailangan po natin. At iyon po ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Narito po muli. Babasahin ko po ng tuloy-tuloy at take note nyo po sapagkat ito 4 na beses na sinabi ng ating Panginoon. Okay? I will read it again. Okay. Sisimulan ko sa verse 12. Ezekiel chapter 14 verse 12. The word of the Lord came again to me saying, Son of man, tao, okay? When a land or country sins against me by persistent unfaithfulness, I will stretch out my hand against it. I will cut off its supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it. Verse 14. Even if these 3 men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves.
See, by their righteousness, says the Lord. Verse 15, if I cause wild beasts to pass through the land, and they empty it, and make it so desolate that no man may pass through because of the best. 16, even though these three men were in it, sino itong tatlo? Noah, Job, and Daniel. As I live, sabi dito ng ating Diyos, says the Lord, they would deliver neither their sons nor daughters. Hindi pala nila maliligtas ang kanilang mga anak. Only they. Sino ito? Uli, si Noah, si Job, si Daniel. Sila lamang maligtas. In the land would be desolate. Verse 17, or if I bring a sword on that land and say, sword, go to the land, and I cut off man in beast, tulad nangyari sa atin ngayon. Verse 18, even though these three men, sino ba itong tatlo ulit? Noah, Job, Daniel, sabi dito, wherein it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither their sons nor daughters, but only they themselves would be delivered. Tingnan mo. If, sa verse 19, ito po ang napakalinaw na sinasabi ng Diyos. If I send an epidemic, ngayon hindi na epidemic, pandemic, coronavirus ang pangalan. Coronavirus, COVID-19. Dahil pandemic. Okay? On that country. Which country? Philippines. In the whole world. The whole countries of the world. And in my anger, take many lives na nangyayari. Killing people and animals. Even if Noah, Daniel, and Job live there, as surely as I, the sovereign Lord, am the living God, they would not be able to save even their own children. May pasubali po ito. 2 ulit na may 4 na bisis na may pasubali. Okay? Ito po ang unawain natin. Itong 4 na ulit na pasubali ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, na kahit naroroon yung matuwid. Si Noah, na lumakad na kasama ang Diyos. Si Job, na sinabi ng Diyos na taong matuwid sa kabila ng dinanas niyang kahirapan, pero nanatili siyang matapat sa harapan ng ating Diyos. Pangatlo si Daniel. Si Daniel na hinulog sa leon, pero hindi siya namatay. Iyong leon, hindi kinain si Daniel. Bakit? Sapagkat maging iyon leon, nag-submit kay Daniel. Bakit? Sa pagiging matuwid ni Daniel. Dahil naging masunurin siya sa Diyos. Iyon ang naging dahilan. Kaya hindi namatay si Prophet Daniel. Ngayon, sa atin naman, na mga tinatawag na Diyos na tayo taong matuwid dahil kay Kristo na nasa ating puso, panatilihin natin ang ating pagiging matuwid sa kanyang harapan. Sa papanong paraan? How could we maintain being righteous in the sight of God? Iyan ang tanong ngayon. How could we maintain that being right in the sight of God, the Father? Simple lang mga kapatid. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kung anong sasabihin ng Diyos, so gawin natin. There are so many instructions sinasabi ang Diyos sa atin. Gawin natin kung anong pinagagawa. At iyon ang narapat natin gawin. Sapagkat yun ang totoo. Ang ating mga pira, ang ating salapi, hindi hindi makakatulong sa atin. Sa panahon natin. Naalala ko ang sinabi sa kaibigan ni Brother Rod, nating kapatid sa GC1, na meron siyang kakilala, na isang taga rito, ang sabi sa kanya, my friend, our money
we can just look at the money, but they can do nothing for us. Which is correct. Ang pera walang magawa sa ngayon. Kita natin, yung ating mga pera nasaan? Hindi tayo makapunta sa labas. But hindi iyon hadlang na tayo ay gamitin ang ating Diyos at iparating o paabot dun sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos, na kapag dumating ang panahon ng kahalintulad na nangyayari sa ngayon, ang kailangan ng tao ay hindi pera, ang kailangan ng tao, si Kristo ang solusyon sa lahat ng problema, sa lahat, sa pangkasalukuyan. Ang solusyon sa lahat ng problema ay isa lang: si Kristo ang makakapagligtas sa kanila. Yun ang ating pakilala. Si Kristo. Huwag natin lalalahanin kung ano ang... Sabi, di pa ulit-ulit na sinabi ng ating... Huwag mong problemahin ang kakainin mo, ang dadamitin mo. Trabaho mo, huwag mong problemahin. Ang problemahin natin, ang alin? Yung ngayon lang. Kung tayo sumusunod kay Kristo, ginagawa natin kung ano nakakalugod kay Kristo, there's nothing for us to experience, or there's nothing for us to experience trouble or problems in life. Ito yung panahon na mas marami. Tingnan mo, unbanding nyo ngayon. Mula umaga, kasama mo ang buong pamilya. Kayo-kayo. Naalala nyo ba na baka ngayong ginagawa nyo pa rin, just to remind you mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo, na kayo, na kasama nyo nga ang pamilya nyo. Baka kasama nyo ang pamilya nyo, hindi na kayo nag-uusap-usap dahil lahat busy sa cellphone. Meron tayong isang kapatid na nagkwento ng katulad nito, na hindi niya na makausap yung kanyang miyembro ng pamilya. Bakit? Lahat sila busy sa cellphone. Don't do it now. Ito po, binigyan tayo ng Diyos na kahalintulan nito na mensahe para ating bigyang pansin. Not just to look at it, not just to hear about it, but we need to do exactly what it says to us. Kung anong sinasabi nito, gawin natin. Sapagkat ito ay mahalaga. Paulit-ulit natin binasa, mahalaga. Ibig sabihin ng Diyos. So gawin natin. Anong pinagagawa ng Diyos? Turo natin. Iyon ang ating tungkulin sa ngayon. Okay, mga kapatid, kay Kristo. Bago po ako manalangin sa pagtatapos na ito, salang-alang po natin, tandaan po natin, ang ating pagiging matuwid, hindi daan na makasama automatic ang ating pamilya. Araw-araw, ipaalala natin sa kanila that they themselves should establish their true relationship with God. Sila mismo ang dapat na mag-ayos sa kanilang sarili sa ating Panginoong Kristo. Huwag nilang iasa sa atin na tayo, sinabi ng Diyos na tayo mga tao mga matuwid dahil kay Kristo. They should not. Hindi dapat sila naiasa sa atin na dahil ang aking tatay ay leader? No. Ang aking ama ay pastor? No. You cannot use that as an excuse. Ituro natin sa kanila. Sila ang dapat. They should establish their own relationship with God without their father, without their mother, sapagkat individual ang kaligtasan. So bakit ito pinaalala sa atin? Para bigyan natin ng pansin. Sabi dito, silang tatlo lang. So yung mga matuwid lang ang maliligtas. So yung mga anak, sabi niya, hindi maliligtas. So anong ibig sabihin nito? Tayong magulang, ituro natin sa kanila that they should establish their own proper relationship with God. And that is their own responsibility. Our responsibility being a father, to teach them. After we teach them, remind them. After reminding them, just do it continuously. Huwag tayong tumigil na magpaalala sa kanila. That is our duties and responsibilities. Mga kapatid, Amen. Kay Kristo. Kaya't sa umagang ito, mga kapatid, nawa tinanggap ng bawat sa inyo ang napakalinaw. Hindi na tayo dapat, sabi nga, kung ang ating bansa, kasama na tayo. Kaya bago tayo magtapos, mananalangin tayo, we will ask God about the forgiveness because of the persistent unfaithfulness of our countrymen. Bakit? Matagal ng panahon ito na nangyari. So we will keep on standing in the gap kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Tatayo tayo sa harapan ng Diyos para sabihin sa Diyos,
Panginoon, kahabagan mo ang aming bansa na ang aming mga ninuno ay nabigo na gawin ito. Tayo ngayon, mapalad tayo. Sabi nga ng ating Panginoon, if I remember the promise of the Lord to prophet Jeremiah, which is my favorite verse, that blessed is the man who trusts in the Lord, in his confidence is in Him. Yan po ang patuloy nating panghawakan. Jeremiah 17 verse 7. Blessed is the man who trusts in the Lord, and his confidence is in Him. So doon po tayo nakatingin sa Panginoon, mga kapatid ko, kay Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos na buhay, tayo po mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we heard and we thank you for this information. As a father, we are your servant. You have given us the responsibility to teach, lead, and give that true information to our children. And teaching them, O God, that they should establish their own relationship as their responsibility to you, O God. So I just pray, O God, that each one of us, especially, O Father, my brothers and my sisters throughout the world who are listening right now, O God, my prayer for them, O God, that they will do exactly as you warn us, being your servants. You called us to be right in the sight of the Father because of Jesus. Lord, we ask, Lord, we are standing in that gap. We ask you, Lord, to forgive our forefathers, O God, who failed to establish their own relationship with you, Father God. Patawarin niyo, Panginoon, ang aming mga kababayan na patuloy pa rin, O Diyos, na ginagawa ang labis ninyong kinasusuklaman ang pagtalikod sa inyo, Panginoon. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, O Diyos, na hindi pa rin, O God, lubusang sumusunod sa inyo, Ama. Lord, be merciful to them. Your grace, which is so abounding, O God, may you touch them once more, O God. Forgive our land. Forgive our people, O God. Extend your hands to them. Show to them your love and your mercy, O God. Muli niyo pong abutin ang aming bansa, O God. Lord, matitiis niyo ba na pagmasdan ng aming mga kababayan na marami na nagugutom, namamatay, O Diyos? Panginoon, narito kami na mga magkakapatid sa pananampalataya, naninikluhod sa inyong banalapanan. Kabagan niyo, Panginoon, ang aming bansa. Kabagan mo ang aming mga kababayan na hindi pa rin lubos na sumusuko sa inyo, Panginoon. Lord, your forgiveness is so always available, O God. But teach them, give them, convict them, O God, by the power of your Holy Spirit, O God, for them to be able to understand and to acknowledge that their shortcomings will cause them to be separated from you, O God. Lord, kabagan niyo, Panginoon, ang aming mga kababayan. Turuan niyo po sila, Ama, na makapagbalik loob sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa bawat kapatid ko, Panginoon, na gawin ng bawat isa na nakarinig nito, Diyos, na ipaabot sa aming mga mahal sa buhay ang tunay ninyo, O God, na mensahe, na huwag na namin, Panginoon, na gawin pa na kami ay maging relax. Yung aming pagiging masuwayin, gawin nyo na, Panginoon, na kami maging faithful sa inyo, O God. Sa lahat ng aspito ng aming buhay, dalangin ito, Panginoon, na ipalayain nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga tagapakinig at sa aming bansa, kalayaan nawa, O Diyos, ang iparanas nyo sa amin, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, at maraming salamat. Sa pangalan niyo, Panginoong Hesus, at sa paggabay at patnubay ng inyong Espiritu Santo, O Diyos, sa inyo lamang ang karangalan at kapurihan, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen.